Ihalo natin ang mga paa ng manok sa munggo, mga kaimbento. Hugasan natin mabuti itong ating paa para mawala yung lansa. Kailangan na hugas talaga yun. Yan, pangatlong hugas na ito mga kaimbento. Hugasan natin siya sa asin. Lalamasin natin sa asin para mawala yung kanyang ano ba tawag dito? Dulas-dulas. Tsaka pampawala na rin ng lansa natin. Hugasan ulit. Ganyan lang ako maglinis ng paa ng manok. So, yan na siya. Fresh from the bath. O, diba? Tapos, papakuluan natin. Konting tubig muna kasi itatapon ko yung unang kulo bago pakukuluan natin siya ng tuloy-tuloy na. So yan, pakukuluan natin siya ng unang kulo lang, tapos itatapon natin yung unang kulo. And then, doon na natin siya lalagyan ulit ng tubig para pakuluan na at palambutin. Ganyan ako magluto ng paa ng manok, mga kaimbento. Siyempre, takipan para madali siyang kumulo, o diba? And then yan, pagkulo, itatapon natin yung tubig, tapos huhugasan ulit. Tapos, lalagyan ng tubig, and then, pakukuluan na siya. Yan. Huhugasan ulit ng mabuti. Huwag hawakan kasi mainit yan. Tapos hugasan ng mabuti para mawala yung mga libag-libag niya. Tsaka naman lagyan ng tubig para papakuluan na talaga siya. Ito na yung tubig na gagamitin natin para pagpapakulo sa kanya, pagpapalambot. And then, isasabay na natin itong munggo. Hugasan lang natin ng mabuti. Kasi, alam niyo naman yung mga pesticide ba? na mga nilalagay sa munggo, di ba? Kaya marumi. Nahugasan ko na siya una, hindi ko lang na-video. Eh ngayon, hugasan ko ulit. Talagang hugas na hugas ako maghugas pagdating sa mga pagkain. Kasi gusto ko malinis. So, yan. Tapos na. Yan na yung ating paa ng manok at saka yung ulo ng manok. Kung gaano karami yung paa ng manok at ulo ng manok, syempre matatansya nyo kung ilang tubig yung ilalagay nyo, kung gaano karami, di ba? Sabay na natin ang ating munggo kasi yung munggo matagal lumambot para sabay na silang lalambot. O, di ba? And takpan natin para mabilis siyang kumulo at lumambot. And habang kumukulo siya, tanggalin natin yung ibabaw. Kasi libag nila yan na nakadikit sa kanilang katawan. O, di ba? May palibag-libag pa. Yan, tatanggalin natin yan mga kaimbento. Malansa kasi yan, kaya naman tinatanggal ko talaga yan mga kaimbento. And pag kumulo ng kumulo, kusa siyang hihiwalay sa sabaw, kaya madali na siyang tanggalin. And tinatanggal ko rin yung mga balat ng munggo. Kasi pag kumulong-kumulo at malambot na yung ating mga munggo, kusa nang hihiwala yung balat sa munggo. And then nilagyan ko rin siya ng maraming talong kasi marami akong nabiling talong, sayang. Kaya naman bago mabulok is ilagay na natin sa ating munggo. And then nagisa rin ako dito, sineperate ko yung pagigisa ng bawang, sibuyas, ng luya, kamatis. Naglalagay talaga ako ng luya para pampatanggal ng lansa mga kaimbento. At tsaka ko isasalin dito sa ating pinakuloang paa ng manok. Bali yung kamatis lusak na lusak pag inyong ginisa para maging malasa dito sa ating gagawing ulam ngayon. And then nilagyan ko siya ng paminta at asin. Yung asin at paminta ay depende na sa inyong panlasa. And then nilagyan ko rin siya ng konting garlic powder. And then itong ating siling mahaba yan na pansigang, nilagyan ko rin para may kick naman ng anghang itong ating munggo. And then nilagyan ko rin siya ng maraming saluyot kasi nga naman gusto ko ng maraming gulay pag nagluluto ako ng munggo. And marami ring pechay, o diba? Ang dami ko kasing nabiling gulay talaga mga kaimbento. And iyan na ang ating munggo, luto na. Tikiman time naman tayo ngayon. And then yan, saktong-sakto lang yung ating mga ginawang panimpla. Sa mga hindi pa po nakakapag-follow, please follow, like, and share. Thank you mga kaimbento.